pa yata nagluluto itong mga itong anak ko. Hindi nila alam itong hirap na akong ginagawa dito eh. Hindi pa man nagsisipagluto at nangatulog pa yata. Da anak! Nasa ka? Abay, gisingin na si Paul at tanghali na eh. Tulog pa? Inay, ako nangangahoy. Puro tulog naman ang alam ni Paul, hindi magsaing. Ay, gisingin mo na yun at nako. Ay, tanghali na eh. Ako'y masisikmuraan na. Hindi pa ako nag-aalmusal. Saan po? May gitnang ahoy ka na. Gisingin mo ang kapatid mo. Dito kayo na kaya. Paul! Paul, gumising ka na nga din yan. Gumising ka na niya, puro katulog. Hindi ka man lang magluto. Hirap na sila sa pagkakamasa, hindi ka nagluluto. Natutulog pa ang tao eh. Bakit ikaw hindi mo magluto diyan magsaing? Ano, wala ka namang ginagawa. Alam mo na lang ay matulog. Ay sa inaantok pa ang tao. Dapat nagsaing Magluto ka ka. na. Oo na, magluluto ka na. Iyang nakapauts na kaong. Pautos na si ate. Dapat siya nang nag-apoy ay hindi ako pa ang gigisingin. Alam naman natutulog ang tao ay gigisingin. Kaya naman sana niya mag-apoy. Parang utusan mag... Sinang maigi. Ay, nakakapit yun. Nagdadabog ka? Saan mo nakuha mga ganyang ugali mo? Tinuro ba nila sa iyo ang mga ganyang attitude? Wala kang pakialam. Bakit ikaw? Masama rin naman ang ugali mo ah. Kung saan ako pagbubuntungan mo. Ikaw na mag-apoy at ikaw pati na magsaing. Ako hindi wala na nilang gagawa. Sobra mong napakabatugan. Gusto mo lang pahirapan si inay. Ay siyempre ay sa gusto ko ay. Si ano tulad si nanay. Siya ang gagawa ng lahat. Hindi yung anak ang gagawa. Dapat nga siya na magluto. Mag-apoy. Lahat ng gawain dito sa bahay. At natulad si nanay. Dapat ang anak ang gigisingin para kakain na lang. Hindi gagawa. Ako magtatrabaho. Pero ako malalaman, magbubulak-bulak ka at kahirapan mo si inay sa pagtatanim. Ay medyo lang nung tatrabaho ko ate. Matatanggal ang tinik sa aking lalamunan. Magiging hayahayo pa. Wala pa sa akin mag-uutos, magagalit. Nag-inarte ka? Wala na nga makain, hindi mo malaman matulungan si inay sa pagkakamas? At least ako nag-aaral ay ikaw. Magtrabaho ka na para matulungan mo si inay. Kaya ayaw ko matulong ako. Nag-aaral ka. Ako mag-aaral at magsisikap ako ay man ang aking buhay. Hindi puro ganito na lang. Para si inay, puro hindi mag-asawa ng mayaman. Ay, alin mo kung pinag-aralan ka? Eh, pasama naman ang ugali mo, hindi katulad ko. May diskarte naman. O di malis ka na. Para maano mo yung diskarte mo. Talaga, alis ako. Wala akong pake. Hindi mali nga naman ang mga desisyon ko eh. Ngayon, naghihirap ang mga anak ko. Hindi ko maibigay ang mga gusto nila sa kanila. Napakahirap ng buhay na ganito ba? Pag hindi ka magkukumayod ng pagtatanim, hindi mo maibigay ang gusto mo sa mga anak mo. Ito mga dilaw na ito ay hindi ka nga mag-aping kamasan. Hindi ka malang matulungan ng mga anak ko. Aba. Sana na may magkaroon kami ng tutulong man lang sa akin dito sa paggamas. Napakahirap ng buhay na ito. Malaang iniisip ang paghihirap ko din sa kanila. Kung akalain ganito magiging bunga na anak ko. Malaang nila iniisip na sa pagbubuntis. Pag-iris sa kanila, napakahirap. Tapos ganito pa ang isusukulin nila sa akin na maririnig ko. Bakit akala ba nila hindi ako nahihirapan sa buhay ng ganito? Oo, nagkamali ako sa mga desisyon ko pero hindi naman pinisisi nila sa akin ng mga nangyayari sa buhay namin. Kaya mo inay, maghahanap ako ng trabaho para hindi ka na mahirapan maggamas. Magkakasakit ka na sa kagagamas mo. Magtatrabaho na ako para inuupa mo na lang ang iyong paggamas. Paglabi niyo ako, anak ko. Dahil sa mga maling desisyon ko kayo nagdudusa ng paghihirap sa ating buhay. Hindi ko nakakayanin pero kakayanin ko para sa inyo mga anak ko dahil mahal ko kayo. Kahit ako'y maghirap, pagpakakumayan sa pagtatanim ng mga
lamang gulay para lang maibili kayo ng mga gusto ninyo. Patawarin niyo ako kung di ko kayo maibili ng cellphone. Alam ko ang gusto rin naman ninyo magkaroon ng mga cellphone at saka mga gagandang damit pero hindi ko maibigay. Hayaan ninyo papakasikat ako ng pagtatanim. Patawarin niyo ako anak pero kung magtatrabaho ko, maganda yung tulong sa ating pamilya. Pag-aralin yung kapatid mo ni anak ko. Basta ako magtatanim ako para sa atin. Kasi sakit na ang katawan ko, aba. Pakahirap talaga ng buhay ganito, aba. Ay, sana naman swertehin ng mga anak ko sa kanilang mga aasawa at makatapos sa pag-aaral. Gagawin ko lahat sa kanila para makatapos sa pag-aaral. Makatanim ako. Bahirap ko wala lalaki dito sa pamilya. Dagang nabigis ka pa makulit ang gusto mag-pag-aaral. Ay, ano na kayang balita doon sa anak kong nagtatrabaho sa Manila? Kamusta kaya iyon? Sana naman hindi siya nagkakasakit at naminis ko yung anak ko. Tapos to isa kong anak naman napakaubod nagpasaway. Walang ginawa ko, hindi mo gala-gala. Sa pakikipagsosyalan, hindi naman lang maipagluto dito sa bahay. Aba, kahit pagod sa kaingin ay ako pa rin. Aba, ito ang hirap ng buhay na ito. Magkakapa talaga dito. Yung namang anak ko wala nang ginawa ko, hindi gumala na lang. Hindi man lang ako ipaglaban ng ako mga damit at saka siya ipaglalaba ko ba. Lahat ng naroon sa puso mo, buhay man ay handang ialay mo. Walang inang matitiis ang isang anak. Kay dakila at higit. Ito mo, ito mga po sa pinatang-tamit niya ng pagkagara at mabig. At ako ba mag-alag? Ay alay ko sa'yo, ang ibig at titig ay pag-ibig sa puso ko. Ika'y nag-iisa, ikaw lang sa mundo, ang may puso ganyan ang tulad lahat ibigay, lahat gagawin mo, ganyan lagi ikaw sa anak mo. Lahat ng dunya ang laging hangat mo, patawad ay lagi sa puso mo. Walang inang matitiis ang isang anak. Ika'y dakila at higit ka sa lahat. Ang awit na ito ay alay ko sa'yo, ang himig at titig ay pag-ibig sa puso ko. Ay, anak ko, nandito ka na pala. Namiss kita, anak. Kamusta ka na, anak ko? Lagi naman, nakapagtapos na rin ang kapatid mo kaso lagi na dito wala sa bahay. Ako ang nagluluto. Ako ang nagagamas sa ating kaingin, anak. Yung sabi mo nga, asahan mo siya dito. Walang naiitulong ang kapatid mo. Puro na ang gala diyan sa labas. Nakikipag-inuman na sa mga kaibigan. Hindi ko naman mapiit. Wala, napakatigas na ulo niya ang kapatid mo na yan. Mapo ka muna, anak, at tagang pagod ka. Akan natin yung
Bargahe. Ay, meron na tayo pang paggawa ng bahay. Meron tayo pang negosyo. Iupa mo na lang ang pagagamas mo at pagtatanim ng luya. Hindi ka na mahihirapan. Ay, salamat naman anak at meron na din akong makakatulong. Napakalaking tulong yun anak para sa akin. May ginamat makakapagpahingawa na. Meron na tayong pagkukunan na ating mga budget at hindi na tayo mangungutang sa ating kapitbahay at nahihiya na rin ako sa mga kaibigan ko na umutang na ating kakainin. Kaya may ginaangan naman anak at masipag ka. Hindi ko alam kung mayroong magiging kinabukasan niya kapatid mo. At hindi napakasakit na ulo ko dahil sa kapatid mong iyan at walang ginagawa dito sa bahay kundi puro taraang gala. Patawarin mo sana ako. Ngayon ko lang naririnig sa buhay ko. Ano? Panghirap pala ang pamumuhay sa syudad kaysa dito sa mundo. Mas mahigit pa dito sa mundo. Basta lang. Patawarin mo sana ako, inay ko. Lagi pa sa wala ko. Di ba nga sabi ko naman sa iyo, walang maiituturong maganda ang pakikipagsosyalan mo diya sa mga kaibigan mo. Ano napura mo sa sa pag-iinom mo. Nagkakasakit ka lang diyan, wala kang makukuhang maganda. Marami po nangyayari sa akin ngayon ng syudad. Kahit tayo ay mahirap o kami ay walang pinag-aralan ng kapatid mo, at least marunong kami dumiskarte sa buhay. Ikaw nga na ipagtapos ka ng kapatid mo, tapos ganyan ang attitude mo. Kaya mo yun na tutulong na ako sa inyo ni ate. Wala ngayon tulong na ako, tulungan ko sa maggamas. Tulong na ako sa pagsasamati, tulong na ako sa pag-alit. Yan, bago ka naman. Hindi na ako magiging pasaway sa inyo pala ngayon. Patawarin niyo ako sa mga pagkukulang at pagkakamali sa inyo. Kaya mo na yung anak at napatawag ka na.